Pagkatapos ng gabing iyon sa apartment ni Vivian, madalas nang mahuli ni Marie ang kanyang sarili na nakatitig sa kanyang cellphone, naghihintay ng mensaheng hindi dumating. Kahit isang simpleng good morning o sana'y nakatulog ka ng maayos, anumang bagay mula kay Vivian. Ngunit lumipas ang mga araw at nanatiling tahimik ang kanyang inbox. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Sinabihan ang sariling baka abala lang si Vivian. Siguro kailangan lang niya ng space. Ngunit sa kaibuturan niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na baka iniiwasan na siya ni Vivian. Masyado ba siyang naging tapat? Natakot ba si Vivian nang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan? Ang ideya pa lang ay nagpapabigat na sa kanyang dibdib. At dumating na naman ang araw ng kanilang pagbabalik sa trabaho. Kasama ng iba pang miyembro sa isolation ward, sumakay si Marie sa ambulance mula sa hotel kung saan sila naka-quarantine. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tahimik at malalim ang iniisip, habang ang iba ay masayang nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang bakasyon. Ngunit isang bagay ang kulang ngayong umaga, si Vivian. Napabuntong hininga siya. Inaasahan niyang makikita niya ang partner niya sa trabaho. Ngunit wala siya. Gusto niyang magtanong pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Pagdating sa ospital, agad siyang nagtungo sa nurse's station. Sinisikap niyang ipagkibit balikat ang kanyang pagkadismaya. Ngunit may isang bagay na agad pumukaw sa kanyang pansin. Isang maganda at makulay na bouquet ng pulang rosas sa mesa ni Vivian. May maliit na card sa tabi nito at bago pa niya napigilan ang sarili, lumapit siya upang basahin ito. Para sa pinakamasipag at pinakamagandang nurse na nakilala ko, mula kay Dr. Andrew. Nalaglag ang puso ni Marie. Naging malabo ang kanyang paningin at biglang tumahimik ang kanyang mundo. Narinig na niya ang tungkol kay Dr. Andrew, ang bagong pulmonologist, bata, gwapo at karismatik. At ngayon, tila may gusto ito kay Vivian. Pilit niyang pinanatili ang kanyang postura. Nilulunok ang bigat na bumabara sa kanyang lalamunan. Samantala, ang ibang nurse ay nagbubulungan na, kinikilig sa eksena. Si Dr. Andrew talaga, todo effort kay Vivian ano? Oo nga, lagi pa siyang nagdadala ng kape para sa kanya. Mukhang may gusto talaga siya. Napakuyom ang mga palad ni Marie. Hindi na niya kinaya. Tahimik siyang lumabas ng nurse's station at naglakad papunta sa pantry upang makabawi ng hininga. Ngunit pagpasok niya, natigilan siya. Nandoon na si Vivian, nakaupo at umiinom ng kape. Parang walang nangyari. Nanlamig ang buong katawan ni Marie. Napatingin si Vivian sa kanya at ngumiti, gaya ng dati. Uy, partner, kamusta ang bakasyon mo? Gusto ni Marie na ngumiti pabalik, ngunit hindi niya magawa. Masakit. Masakit ng sobra. Ayos lang, sagot niya. Mas mahina ang boses kaysa sa normal. Wala namang espesyal. Kumunot ang noo ni Vivian. Tila napansin ang pagbabago sa kanya. Sigurado ka? Tumango lang si Marie at mabilis na nagpaalam. Kailangan ko nang bumalik sa pasyente ko. Kailangan niyang lumayo bago pa siya tuluyang mapaluha. Buong araw, pinilit ni Marie na ituon ang atensyon sa kanyang trabaho. Pagsapit ng tanghalian, hindi na niya kinaya. Lumiban siya sa break at nagtago sa medication room. Kunwaring inaayos ang mga gamot. Ngunit kahit doon, hindi niya matakasan ang sariling isip. Ano bang iniisip ko? Pinagalitan niya ang sarili. Bakit ba ako umaasa na may chance ako? Si Vivian ay matalino, maganda, mabait. Siyempre,
May lalaking magkakagusto sa kanya at syempre, mas pipiliin niya ito. Napakagat labi si Marie. Pilit pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumayo si Marie. Ginawa niyang puro trabaho lang ang usapan nila ni Vivian. Walang personal na kwentuhan, walang biro. Abala rin ito. O baka, masyado lang itong nakatuon kay Dr. Andrew. At dumating muli ang kanilang swab test at scheduled break. Malapit na silang makauwi. Habang naghihintay ng resulta, mag-isang nakaupo si Marie, nakatitig sa sahig. Pakiramdam niya ay pagod na siya. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Ilang araw na siyang nagpapanggap na okay siya, na hindi masakit ang makita si Vivian na masaya kasama ang iba. Pero alam niya ang totoo, na nahulog na siya kay Vivian. At tulad ng dati, siya na naman ang naiwan na may pusong wasak. Mag-isang nakaupo si Marie sa kanilang bahay. Nakatitig sa telebisyon na hindi niya talaga pinapanood. Dumaan ang liwanag ng umaga sa kortina. Nagbibigay ng banayad na init sa sala. Ngunit hindi nito napawi ang lamig na bumalot sa kanyang dibdib. Umalis ang kanyang ina upang dalawin ang kapatid at ipagdiwang ang pagtatapos ng kanyang pamangkin. Kaya naman, naiwan siyang nag-iisa. Kasama lamang ang sarili niyang mga isip. Ilang araw na ang lumipas mula noong huli silang mag-usap ni Vivian. Simula nang mangyari ang lahat sa trabaho. Ang mga bulaklak, ang mga nakaw na sulyap, sinasadya na niyang lumayo. Sinabi niya sa sarili na iyon ang tama. Magkatrabaho lang kayo. Iyon lang kayo. Iyon lang kayo kailanman. Ngunit masakit. Unti-unti nang bumabagal ang pandemya at hindi na kasing higpit ang mga restriksyon. Ang mundo sa labas ay nagsisimula ng gumaling. Ngunit pakiramdam ni Marie, nakakulong pa rin siya sa sarili niyang bagyong emosyon. Desperado para sa kahit anong distraksyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kina Jenny at Kate, mga kasamahan sa trabaho na naging malapit na kaibigan. Punta kayo? Magdala kayo ng inumin. Si Jenny ang unang sumagot. Paano mo nalaman na gusto ko yan? On my way, let's get wasted. Kasunod si Kate. Bakit mo pa tinatanong yan? See you later. Napabuntong hininga si Marie. Siguro kailangan lang niya ng kasama. Siguro kailangan lang niyang makalimot.